Magandang araw po muli sa atin mga sir at welcome back na naman po sa aking channel. At ngayong araw po ay isi-share ko po sa inyo yung tungkol po dito sa diagram na ito. Yan po. Ito po yung diagram na dual contact horn with interrupter relay. Tapos using on-off switch. Ito po yung magiging selector natin sa stock at saka loud horn. Yung on-off switch po, yung kapag pinint mo, yun. Yung may on-off siya, may patayan lang siya. Yung switch po yan. Yan po. Dito sa diagram na ito ay gagamit po tayo ng dalawang klase ng relay. Yung SPST relay or yung single pole, single throw. Tapos SPDT relay, single pole, double throw. Yan po. Itong SPDT relay po, itong relay na ito, huwag po kayong magkakamali sa relay na ito na SPDT relay. Yung SPDT relay po ay may 87A sa gitna. Yan po. Kadalasan po sa mga relay yung transparent. Yun po yung kadalasan na may 87A sa gitna. Yung mga transparent relay natin. Yan po. Tapos yung sa kabila naman, 4 pin. Yan po. Kahit na makuha nyo dito sa kabilang relay ay 5 pin, ang gagamitin nyo lamang po yung 30, 86, 85, tsaka 87. Dito sa SPDT relay, ito pong 5 terminal na yan, pin, ay magagamit natin. Dito po sa stock at tsaka loud horn po natin. Yan po. At dito sa diagram na ito mga sir, sa mga nakakaalam, yan. Shout out po sa inyo sa mga nakakaalam na nitong diagram ito dahil sa mga nauna nating video noon, meron tayong na-upload na ganitong diagram na may kasamang mini driving light. Yan po. Ito po ay naka-separate po siya. Yan mga sir. Yan. I-share ko lamang sa inyo mga sir. Kumbaga, re-upload natin yung ganitong diagram. Yan mga. At mag-start po tayo dito sa ating relay. Yan po. Dito po sa ating relay, sa unang relay yan po, kailangan po natin ng fuse dyan. Siyempre po for safety sa ating mga motor, kapag nag-install tayo ng ganitong mga accessories sa ating mga motor, kailangan po natin ng fuse. Yan po. Dito po sa aking drawing yan, gumamit po tayo ng 10 ampere na fuse. Yan po. Pwede na po dyan 10 ampere. Kung gusto nyo, kung walang 10 ampere, pwede rin pong 15 ampere. Basta wag na pong tataas doon. Yan po. Yung fuse po natin yan, kumuha po ng supply sa ating positive ng ating battery. Tapos yung kabilang wire ng fuse punta sa ating number 30 ng ating relay, sa unang relay natin. Tapos yung 86 at saka 85 ng ating relay, kung makikita nyo dito sa ating interrupter relay, yan po. Sa interrupter relay, meron pong, sa kabila niya po, may dalawang yellow na wire. Tapos sa kabilang interrupter, makikita nyo black at saka red. Yan po. Yung black, yun yung negative. Tapos yung red, yun yung positive natin. Yan po. Kung makikita nyo sa interrupter relay yan, papakitan po natin sa screen yung itsura ng ating interrupter relay. Yung dalawang yellow po na yan, ilalagay nyo po dito sa relay natin sa 86, sa 85. Kahit magkabaligtarang paglagay nyo dyan sa 86 at saka 85, yung dalawang yellow natin, wala pong problema. Yan po. Ilalagay po natin dito. Yan. Basta may ilagay nyo po dyan sa ating relay. Yan. Jump natin. Yan. Yung dalawang yellow, ilagay natin sa 86 at saka 85 ng ating relay. Kahit magkabaligtaran, walang problema. Yan po. Sunod naman po natin yung ating 87. Yan po. Sa 87 naman po. Yung 87, i-connect natin dito sa kabilang relay natin, sa SPDT relay. Yan po, mga sir. Yan. Yan po. Tapos itong ating 85 sa ating SPDT relay, ito yung gagamitin nating ground. Yan. Ground supply po siya. Yan. Lalagay po yan natin sa negative. Yan. Basta lahat po ng, paalala ko po ulit, lahat po ng negative or ground na ginagawa nyo sa inyong motor, yung wina-wirings nyo, i-direct nyo po sa negative ng ating battery para po solid yung ground supply natin. Yan po. Yan mga sir. Tapos yung 87A natin, yung sa gitna, yung 87A, ilalagay natin dito yan sa stock na ating busina. Yan po mga sir, no? At sa stock yung busina, yan. Ano yung puna natin sa ating stock na busina? Hanapin yung stock na busina nyo, yan.
Kapag nahanap nyo yung stock na busina nyo, tanggalin nyo yung dalawang wire. Yan po, ito po, makikita nyo mga sir dito sa ating kabilang drawing. Yung stock horn wire natin, tanggalin nyo po dito sa inyong stock na busina. Yan po. Kasi po itong dalawang wire sa inyong stock na busina, siya yung ilalagay natin dito sa ating interrupter relay. Yan mga sir. Yan, para hindi po tayo maguluhan, dito muna tayo sa ating interrupter relay. Yan po. Makita nyo dyan sa inyong stock na busina, yan po. May dalawang wire, yan po. Ilalagay natin yan dito sa ating interrupter relay. At siya nga po pala mga sir na, ito pong diagram natin ay nakapattern siya sa Honda, yung kanyang wire color coding. Yan po. Ito pong diagram nito ay para po sa mga Honda na mga motor, yung kanila mga busina. Yan po. Kapag ang yung motor ay Honda, ang trigger sa inyong busina or dalawang wire sa inyong stock na horn, meron po dyan light green at saka green. Yung green, yan yung negative. Yung light green, yan yung trigger horn nyo. Kasi ang trigger horn ng Honda ay positive trigger. Ibig sabihin po, positive yung dumadaloy dyan sa light green na yan. Yan po. Sa mga FI ngayon, gaya ng Honda Click, ang trigger horn niya dyan, ibang kulay na may lining siya na red, yung light green na yan sa trigger horn. Tapos, yung isa green. Yan po. Yung light green wire na yan or may lining na red, ilalagay natin dito sa kulay red ng ating interrupter relay. Yan mga sir. Kasi itong red ng ating interrupter relay ay positive. Siyempre, ilalagay mo yung linya ng positive dito sa kulay red. Yung trigger horn nyo kapag Honda, yung light green. Tapos yung green ng ating stock horn, siyempre, ilalagay natin dito sa black wire ng ating interrupter relay. Yan mga sir. Yan, kompleto na. Yan. Dito naman po tayo ulit sa ating stock na busina. Yan po. Yung stock na busina, wala na siyang wire po. Yan. Lalagyan na natin siya ng sariling wire niya. Yan po. Dalawang terminal yung ating stock na busina. Lagyan nyo ng isang wire. Lagyan nyo ng wire yung kabilang terminal. Yan. Ito yung magsisilbing negative natin. Lagyan nyo sa negative. Yan. Negative. Direct yan sa negative ng ating battery. Tapos yung isang wire, ito na yung magsisilbing positive natin. Siya yung ilalagay nyo dito sa 87A ng ating relay. Yan mga sir. Okay na yung connection ng ating stock na busina. At sunod naman natin yung ating loud horn. Yan po. Ang sample ko po dito sa ating loud horn ay yung Piaya horn. Kasi kadalasan pong ini-install ngayon sa ating mga motor, yung Piaya horn po. Yan po. Sa Piaya horn, bawat horn ay may dalawang terminal yan, pin. Yan. Lagyan nyo ng wire, magkabila ang terminal, pagsamahin nyo sa tig-isang pin. Yan, pinagsama nyo na. Magiging dalawang wire na lang siya. Magiging dalawang wire na siya. Yung isa ay magsisilbing ground din. Yan. Yan. Pagsamahin nyo na yung negative ng ating stock na busina at saka yung loud horn, tapos direct sa negative ng ating battery. Basta kapag nag-wiring ka sa inyong mga motor, gaya nito, pagsamasamahin nyo na yung ground para isang wire na lang yung tatakbo sa inyong negative ng ating battery. Siyempre, gumamit po tayo ng automotive wire number 16 po. Yan, para sulit po yung wire na papunta sa ating negative ng ating battery. Tapos yung isang wire na natira, siya yung ilalagay natin dito sa number 87 ng ating relay. Yan mga sir. Yan. Yun, kompleto na yung ating wiring sa stock at saka loud horn natin. Ang natitira na lang yung number 86 ng ating speedy relay. Yung number 86 na yan, dito natin i-connect yung sa ating on-off switch. Yan po. Sa on-off switch, kapag bibili kayo ng on-off switch, yan, may dalawang wire lamang po yan, yung on-off switch nyo. Yung isang wire ng inyong on-off switch, yan yung ilalagay natin sa accessories wire. Yan. ACC wire. Ano ba ang accessories wire ng Honda? Kulay black po ang accessories wire ng Honda. Yan po, kulay black. Yung isang wire ng inyong on-off switch, itap nyo sa kulay black wire ng Honda. Yan po. Basta sa harness nyo yan, may kita kayong kulay black na wire dyan, yun yung accessories wire.
Tapos yung kabilang wire niya, yung natitirang wire, dito natin ilalagay sa number 86 ng ating relay. Yan mga sir. Ganyan po siya. Yan. Para masupplyan ng positive yung ating speedity relay kasi meron siyang negative sa number 85. Yan. Ganito po ang function nitong ating dalawang relay. Yan po. Yung ating supply ay dito sa stock horn na wire. Yan po. Magti-trigger yung ating interrupter relay papunta sa ating SPST relay. Yan po kasi may supply siya number 30. Kapag bumubusina tayo sa inyong stock ay yung sa horn switch nyo, yan. Kapag bumubusina tayo, magti-trigger yung ating relay sa 85 at saka 86. Yan. Yung supply sa number 30 lalabas sa 87. Yan po. Papasok dito sa number 30. Ang trabaho nitong speedity relay natin, itong may 87A, kung ano yung supply dito sa sa number 30, siya rin yung supply sa number 87. Kumbaga, contact silang dalawa ito. May contact itong 30 at saka 87A hanggat walang pumapasok na positive or negative dito sa ating 85 at 86. Kapag hindi pa nakumpleto yung supply niya ng negative or positive, hindi lilipat yung supply dito sa number 87. Halimbawa, itong ating on-off switch, yan, nakapatay yung switch nyo, naka-off siya yan. Ang may supply lang negative, wala pa siyang positive. Ang may contact yung 30 at saka 87A. Siyempre, pag pindot mo ng busina mo, yan, yung supply pupunta dito, 30, kasi wala pang positive na pumapasok. Ang magkarugtong yung 30 at saka 87A, ang tutunog yung stock na busina. Yan po. Maliwanag mga sir. Yung itutunog yung stock na horn. Yan. Kapag inon mo yung switch mo, yan. Kapag inon switch mo, yan. Galing sa accessories wire, pag on mo ng switch, masusupplyan yung 86. Siyempre, kompleto na yung supply natin sa trigger, meron na siyang ground. Pag on mo ng switch, mapapasukan ng positive. Yung supply sa number 87, lilipat ngayon dito. Yung supply sa number 87A, lilipat ngayon dito sa number 87 natin. Ang masusupplyan naman yung ating loud horn kapag bumusina ka. Yung supply sa 87A, bibitaw na yan kasi meron na pumasok na positive, lilipat sa number 87 natin. Kaya ang tutunog yung ating loud horn. Yan po mga sin. Nakarapid po siya yan kasi may interrupter relay. Yan po mga sir ang trabaho ng ating speedity relay. Yan po. Kumbaga, dalawa po yung kanyang function. Yan. Mga sir. Ito po ay diagram ng ating dual contact horn using on-off switch selector po. Yan mga sir. Yan mga sir. At sana po ay may naunawaan po kayo dito sa ating diagram tungkol dito sa dual contact horn with interrupter relay using on-off switch selector. Yan po. Bagay na bagay ito sa mga naka-naked na handle. Yan po. Yan mga sir. Sana po ay may naunawaan po kayo dito sa ating diagram. Yan. I-screenshot nyo na lamang po para may kopya po kayo kapag mag-install kayo ng ganito sa inyong mga motor. At yun lamang mga sir at maraming salamat po and God bless.